Supladong security guard sa kondo. May tinatagong lihim. Ano kaya ito? Pakinggan natin sa ating Star Buzzer Stories. Sa bawat gabi, habang tahimik ang buong gusali at tanging mga ilaw ng hallway ang gising, may isang lalaki na laging naroon. Nakatayo sa tabi ng front desk, maskulado at tahimik. Siya si Kuya Bernard, ang sekyo ng kondo, suplado, tahimik at walang pakialam. Pero sa likod ng seryosong titig niya ay may lihim pala siyang itinatago. Isang kwento ng pag-ibig na hindi niya alam kung kailan sisimulan o kung dapat bang simulan. Ako si Paolo, bagong lipat sa kondo. Isang virtual assistant, madalas gising sa gabi. Unang gabi ko pa lang ay napansin ko na agad si Kuya Bernard, nakafit na uniforme, may itim na gloves, at braso na parang kayang magbuhat ng ref nang walang hingal. Pero ang una kong napansin, hindi ang katawan niya, kundi yung mga mata niya na malamig. Parang may binabantayan na hindi lang pinto, kundi puso rin. Tuwing lalabas ako para bumili ng kape sa tapat, palagi kong nakakasalubong si Kuya. "Good evening, Kuya." Bati ko. Ngunit isang tango lang ang isinasagot niya. Suplado, tahimik, pero may kung anong puwersang humihila sa akin na laging gusto ko siyang makita. Isang gabing umuulan, wala akong payong. Nasa lobby si Kuya, nakasandal, hawak ang flashlight, habang pinagmamasdan ng ulan. "Kuya, baka pwedeng makahiram ng payong?" Tanong ko. Hindi siya sumagot agad, tumingin lang. Pagkatapos ay tumango, sabay abot ng itim na payong. "Basta ibalik mo bukas." Malamig niyang sabi. Kinabukasan ay maaga akong bumaba para isauli. "Salamat po kagabi, Kuya." Ngumiti siya. Unang beses kong nakita. Hindi plastic, hindi pilit. Simpleng ngiti lang. Pero sapat para uminit ang dibdib ko sa lamig ng umaga. Makalipas ang ilang linggo, ay nasanay na akong makipagkwentuhan sa kanya. Kahit ilang saglit lang. Hanggang isang gabi bumuhos ulit ang ulan. Nakasilong ako sa may entrance at si Kuya Bernard nakatayo sa labas. Nililinis ang tubig sa gilid ng pinto kahit basang-basa na ang uniforme niya. "Kuya, baka magkasakit ka niyan," sabi ko. "Trabaho lang to," sagot niya habang tumutulo ang ulan sa pisngi niya. Hindi ko napigilan na iabot ang tuwalya kong dala. "Eto po." Tumingin siya sa akin, medyo nagulat. "Salamat." Habang pinupunasan niya ang mukha niya, naamoy ko ang halimuyak ng ulan na humalo sa amoy ng kanyang pabango. Simple lang, pero nakakapanatag. Sa sandaling iyon ay parang huminto ang oras. 2 taong magkaibang mundo, pero parehong nagtatago ng pakiramdam sa gitna ng lamig ng gabi. Habang tumatagal, nakilala ko si Kuya Bernard. Dating sundalo. Nagtrabaho bilang security guard matapos iwanan ng kasintahan. Tahimik dahil takot na ulit magmahal. Buzzers Star. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa painting na nilalagay ko sa hallway. "Ganda niyan," sabi niya. "Thank you, Kuya. Gusto mo?"
regalo ko na. Umiling siya. Di ako tumatanggap ng ganyan. Pero kinagabihan ay nakita ko yung painting na nakasabit na sa may security desk. Nang makita niya akong dumaan, ngumiti lang siya. Sabay sabing, wala ka namang nakitang sinong nagsabit niyan. Tumawa ako. Sa wakas nabasag ang yelo. Isang madaling araw na wala halos tao sa lobby. Tahimik. Nasa harap ako ng desk nagdadala ng kape. Kuya, gusto mo? Tanong ko. Salamat, pero bakit gising ka pa? Hindi makatulog eh. Ikaw, sanay ng gising. Tahimik kaming uminom ng kape. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman kong nakatingin siya sa akin. Alam mo, Paolo, Kuya, matagal na kitang gustong pasalamatan sa araw-araw na pagngiti mo. Akala ko kasi hindi na ako marunong ngumiti ulit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kape o sa mga mata niyang tumingin ng diretso sa akin. Lumapit ako ng kaunti. Kuya Bernard, ano yon? Kung gusto mong ngumiti ulit, nandito lang ako. Hindi siya sumagot. Pero ngumiti siya. Yung ngiti na hindi ko na kailanman makakalimutan. Isang gabi, nagka-brownout sa kondo. Takot ako sa dilim kaya bumaba ako sa lobby. Si Kuya Bernard naka-flashlight at nakaupo sa tabi. takot ka? Tanong niya. Medyo, halika rito. Naupo ako sa tabi niya. Tahimik lang. Naririnig ko ang mahinang tiktak ng relo niya at ang tibok ng dibdib ko. Maya-maya, naramdaman kong inilapit niya ang kamay niya. Hindi kami naghawakan pero sapat na yung lapit para maramdaman ko siya. Huwag kang matakot, sabi niya. Basta andito ako. Sa dilim walang salita pero punong-puno ng damdamin ang sandaling iyon. Maganda sa pakiramdam pero malinis sa diwa. Simula noon, naging tahimik pero masayang ritual namin ang magkita gabi-gabi. Ako bitbit ang kape. At sa bawat ngiti niya ay ramdam ko na unti-unti na ring bumubukas ang pinto ng puso niya. Hindi namin kailangang maghawak kamay para maramdaman ang koneksyon. Dahil minsan, sapat na ang katahimikan at mga titig para masabi ang lahat. Minsan naiisip ko, paano mo malalaman kung totoo ang isang tao? Hindi sa dami ng salitang binibitawan niya, kundi sa dami ng gabing kasama mo siya. Tahimik man pero buo ang pakiramdam. At si Kuya Bernard, ang maskuladong sekyo ng kondo, ang lalaking suplado na hindi ko akalaing magiging tagapagbantay din ng puso ko, ay hinila ako sa bodega. Bodega na naging saksi ng aming tsuwariwap. At sa bodegang yun naganap ang unang pagbuga ng bulkang Pinatubo na umabot hanggang sa lagusan ng perlas ng silanganan. Umuulan ng malakas noon. Pinabayo ng hangin ang mga bintana at sa bawat kulog ay tila humihigpit ang yakap ng gabi sa buong gusali. Nag-brownout muli. Bumaba ako sa lobby para mag-charge ng phone sa power bank ko at doon ko na naman nakita si Kuya Bernard basang-basa sa ulan. Kalalabas lang mula sa pag-ikot. Kuya, bakit hindi ka muna magpahinga? Baka sipunin ganyan, sabi ko habang inaabot ang tuwalya. Ngumiti siya ng mahina. Trabaho, Paolo. Wala namang ibang gagawa. E di ako na lang muna ang magbabantay. Natawa siya. Yung tawa na bihira kong marinig. Naku, baka sa unang 5 minuto mo pa lang, nakatulog ka na sa upuan. Tahimik kaming dalawa habang pinakikinggan ang ulan. Lumapit ako ng kaunti at inabot ang thermos ng mainit na kape. Inabot niya ito. Sa pagkuha niya ay sumayad ang daliri niya sa akin. Mainit, malambot, walang salita pero parang may umilaw sa dilim. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa pamilya niya sa probinsya, sa dating trabaho niya bilang sundalo, at sa dahilan kung bakit siya laging tahimik. Takot lang akong masanay ulit sa may kasama, mahinang sabi niya. Bakit? Tanong ko. Pag nawala masakit, hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Pero hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya umiwas. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Sa pagitan ng hangin at kulog ay naroon kami. 2 taong parehong sanay mag-isa. Ngayon ay tahimik na nagkakapit kamay.
Lumipas ang ilang minuto at sabay kaming tumayo at pumunta sa veranda ng lobby. Kumukulog pa rin pero mahina na ang ulan. Nilingon niya ako saka mahina niyang sinabi, "Salamat, Paolo. Matagal ko nang di naramdaman to, yung may nag-aalala." Hindi ko na rin napigilan ang sarili kong ngumiti. Hindi kailangan ng halik o haplos. Sapat na yung titig niyang puno ng tiwala. Ngunit siya na din ang humila sa akin papasok sa bodega. At sa bodegang iyong naganapang hindi inaasahan. At makalipas ang ilang minuto ay sabay naming pinanood ang pagbuga ng Mount Apo hanggang sa unti-unting lumiwanag ang langit. Mula ng gabing may nangyari sa amin ni Kuya Bernard ay nag-iba ang lahat. Hindi na siya yung supladong guard na walang imik. Ngayon, tuwing dadaan ako sa lobby ay marahan na siyang ngumingiti. Parang may tinatago pero gustong sabihin. "Maaga kaya tang uuwi ngayon," sabi niya minsang gabi. "Pagod sa trabaho," sagot ko. Pero kapag nakikita kita ay parang nababawasan. Bahagya siyang natawa. "Ang galing mo talagang mambola." "Hindi yun bola, kuya. Totoo yun." Ngumiti siya ulit. Pero sa likod ng ngiting yun ay may lungkot akong napansin. Parang may pinipigil, parang may takot. Kinabukasan ay hindi ko siya nakita sa shift niya. Ibang guard ang naka-duty. May kung anong kurot sa dibdib ko at hindi ako mapakali. Lumipas ang 2 araw bago ko siya muling nakita. Pagbalik niya ay may benda ang braso at halatang pagod. "Kuya, anong nangyari?" Tanong ko agad. "May nahuling magnanakaw sa labas. Medyo nataplisan lang ng bato." "Grabe ka, di mo man lang sinabi." Nampayo ko siya. Hindi naman kailangan, trabaho lang. Pero sa mga mata niya ay nakita ko yung pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Kaya dahan-dahan kong hinawakan ang braso niya sa mismong ibabaw ng benda. "Trabaho mo nga siguro pero pwede rin kitang alagaan, di ba?" Tumingin siya sa akin. Malalim, mainit, at puno ng mga salitang hindi mabigkas. Tila ba sa isang iglap ay naglaho ang paligid at kaming dalawa na lang ang naroon. "Hindi mo kailangang gawin to, Paolo." Mahina niyang sabi. "Ano?" "Yung pag-aalala. Sanay na akong mag-isa." Ngumiti ako. "Di sanayin mo na rin ang sarili mong may nagmamalasakit." Tumigil siya at pahandaan akong nilapitan. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Parang bawat metro ay may tanong siyang gustong itanong pero di masabi hanggang sa magtama na naman ang mga mata namin. Tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahina niyang paghinga, ang amoy ng pabango niyang pamilyar, ang init ng hanging pumapagit na sa amin. "Paolo, kuya, salamat." Walang kasunod na salita. Pero sa paraan ng pagkakatitig niya ay ramdam ko ang lahat. Pagod, pag-aalala, pagnanais na sana ay manatili ako. Lumipas ang oras at naupo kami sa tabi ng bintana. Umuulan na naman gaya ng unang gabi naming nagkakilala. Hindi kami nag-usap, pero minsan ang katahimikan na lang ang pinakatapat na wika ng puso. Sa sandaling yon ay pinahinga ko ang ulo ko sa balikat niya. Hindi siya umiwas. Pagkus, marahan niyang hinaplos ang buhok ko na para bang natatakot na baka mabasag ang sandaling iyon. Mainit, tahimik, puno ng emosyon pero malinis. At doon ko naramdaman na minsan ang pinakamainit na damdamin ay hindi kailangang sabihin, kailangan lang maramdaman. Mula noon,
Mas madalas na akong bumaba sa lobby kahit walang dahilan. Isang gabi na malakas na naman ang ulan. Yung ganitong gabi ay madalas kong maalala. Yung unang beses kong nakita si Kuya Bernard. Yung tindig niyang matikas. Yung boses niyang mababa. Yung pinagmamalaki niyang notes na hinahanap ko lagi. At yung mga mata niyang parang laging may tinatago. Pero ngayong gabi, kakaiba ang tahimik ng lobby. Tahimik na parang may kulang dahil wala si Kuya Bernard sa pwesto niya. Lumapit ako sa isa pang guard. Si Kuya Bernard po, dinala sa klinik. May nahulog daw na delivery box, tinulungan niyang saluhin. At medyo natamaan ng balikat. Parang may dumagundong sa dibdib ko. Hindi ko napigilang tumakbo na parang gold medalist sa bilis ng takbo. Pagdating ko sa klinik ay nakita ko siyang nakaupo. May benda sa braso, pawisan. Pero ngumiti pa rin nang makita ako. "Uy, nandito ka," sabi niya. "Kuya naman, lagi ka na lang nasasaktan." Ngumiti siya. "Trabaho lang to, huwag kang mag-alala." Pero sa tono ko ay ramdam kong hindi lang pag-aalala yon. May halong takot. Takot na baka mawala siya nang hindi ko nasasabi ang dapat kong sabihin. Umupo ako sa tabi niya hanggang sa maramdaman kong inilapat niya ang kamay niya sa kamay ko. "Paolo," tumingin ako sa kanya. Alam kong ayokong umasa, ayokong magkamali. Pero tuwing nandyan ka, parang nakakalimutan kong bantayan ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Paano kung ayokong pigilan ka? Tahimik siya bigla. Pero sa katahimigang yun, ay tumugon ang mga mata niya. Lumapit siya marahan. Hanggang halos magdikit na ang mga noo namin. Walang salita, tanging hinga lang namin ang maririnig. Sabay sa mahina at panayad na ulan sa labas. Walang nangyari na lantad. Pero lahat ng naramdaman ko, init, lungkot, pangarap at pag-ibig ang nandoon sa pagitan ng mga titig namin. Ang mga daliri naming magkadikit ay parang nagsusumpaan nang walang kailangang sabihin. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya sa akin. "Babalik na ako sa duty," sabi niya. Ngumiti ako. "Hindi ka pa nga fully recovered. Bantay ko tong gabi, Paolo. Pero sa totoo lang, matagal na rin kitang binabantayan." Napangiti ako sabay tumingin sa kanya. "Ngayon, ako naman ang babantay sa'yo." At sa gabing yon, habang umuulan sa labas ay umupo kami sa tapat ng guard desk. Magkatabi, walang salita pero puno ng damdamin. Ang lobby ay tahimik, ngunit ang mga puso namin ay pareho ng gising. Sa bawat gabi ng pagbabantay ay may mga damdaming pilit tinatago. Pero minsan, hindi mo kailangang isigaw ang nararamdaman. Sapat na ang simpleng pag-upo sa tabi ng taong nagparamdam sa iyo ng buhay. At kung ang pag-ibig man ay lihim, sana ito yung uri ng lihim na mararamdaman kahit walang salita. Dahil minsan ang katahimikan ng gabi ay siya ring boses ng pag-ibig na totoo. Ang mga sandaling iyon ay hindi na namin napigilan ang aming damdamin. Hinila ko siya paakyat sa aking unit. At doon sa kwartong yon, naganap ang pagsuko ng bataan sa lalaking minamahal ko ng lubos. Naging marahas ang kanyang pagtrato sa akin, Kuya Starbuzzer, pero hindi ko na yun ininda. Ang mahalaga ay masaya kaming pareho sa aming ginawa. Natapos ang aming pagmamahalan ng mahigit 3 oras. At sa bawat oras na yun, ay walang nakapagpigil sa amin na sundin ang ninanais gawin ng aming damdamin. Hindi ko na ididetalye ng husto ang nangyari dahil alam kong may mga salitang bawal bigkasin sa platform na ito. Matapos ang pangyayaring yun, ay naging open na kami sa isa't isa ni Kuya Bernard. Wala na kaming itinatago sa aming sarili dahil alam naming pareho na kami ang tinadhana ng mga panahong yon. Yan po mga ka-Starbuzzers, ang isa na namang kwentong maaring magbigay inspirasyon sa mga kapatid natin sa komunidad na wag pa, lalo, dapat sunggab agad at magpakitang gilas ng sa gayon ay magustuhan tayo ng mga maskuladong guard gaya ni Kuya Bernard. Maraming salamat, Paolo, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Naway magpatuloy ang inyong pagmamahalan
ng iyong minamahal na si Sir Bernard. Magandang araw.